Magandang umaga ulit mga kadembong. Ngayong umaga, samahan niyo ako mag-prepare ng breakfast ng mga anak ko ni Mrs. habang tulog pa sila. Usually nagigising na ako ahead of time. Nang sa ganun maipagluto ko sila ng maayos. Para pag gising nila, kakain na lang sila. Binagawa ng manok pala ang lulutuin ko ngayong umaga. Nihanda ko na yung mga ingredients dyan. Makikita ninyo, dyan yung talong, kamatis, sibuyas, bawang luya, spring onion na rin ako dyan, at may sili. Pero yung sili, para sa amin lang yan ni Mrs. Magsaset aside ako ng para sa amin lang kasi hindi gusto ng mga bata. Siyempre, andyan din yung shrimp paste na pampalasa natin. Yan yung usual na ricado na ginagamit ko pag nagluluto ako ng binagoongan. Kahit pork pa yan o kaya manok, yan yung version ko. Kayo ba? Ano ba yung version ninyo? Ano ba yung mga ricado na wala sa mga nabanggit ko? Share nyo naman para next time matry ko din. Ang pagluluto, struggle ko talaga yan simula't simula pa lang. Aminado ako dyan. Pero nung nagkapamilya na ako, hindi po pwedeng umasa ako sa iba. Kaya naman pinilit kong matuto. Nagumpisa ako sa paprito-prito lang o patsamba-tsamba lang. At least may natututunan ako. Hanggang sa dumating yung araw na nakapagluto ako and then tsumamba, okay naman yung lasa. Siyempre tuwang-tuwa ako na nakaka-proud sa sarili. Yung pakiramdam ko, lahat ng putahe kaya kong lutuin. Pero hindi pa pala. Pero mas nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko sa pagluluto mula nung nag-migrate na kami dito sa abroad. Kasi kailangan kong isipin gabi pa lang kung ano na yung lulutuin ko sa umaga, kung ano yung merienda nila, kung ano yung magiging pananghalian, kung ano ulit yung merienda sa hapon, at kung ano yung kakainin sa gabi. Challenging pero very rewarding naman. Ayan, prepare na lahat. Mas gusto ko siyempre prepare muna lahat para wala akong makaligtan na ricado. Diyan na yung gagamitin kong lutuan. Mas prefer ko yung ganyan na lutuan kasi pag nagigisa ako ayoko ng matilamsik. Tsaka maganda to kasi non-stick. Ayan, tara simulan na natin. Napapakwento na naman ako Set ko lang yung tamang init ng kalan natin. Hanggang ngayon, naninibago pa rin ako sa lutuan namin dito kasi ginagamit namin dito yung electric stove. Hindi kagaya nung nandyan pa kami sa Pinas. Ang gamit namin na yung panggatong apoy talaga. Yan, umpisan ko muna sa talong. Para sa akin, mas gusto ko pa rin yung kinagawian ko na magamit ako ng panggatong tapos apoy talaga yung ginagamit ko. Besides, mas mabango yung luto mo kapag gumamit ka talaga ng panggatong. Ayan, umpisa natin sa pagigisa. Nilagay ko na yung aromatics natin. Nandiyan yung luya, yung bawang, sibuyas. Isang kutsa lang natin, palabasin natin yung amoy niya. And then, lagay na natin yung manok. Isang kutsa natin ulit para matanggal yung lansa niya. Tapos ilagay na rin natin yung shrimp paste natin. Yan yung talagang pampalasa niyan. Ngayon, kasi naglagay tayo ng ganyan, halo-haluin mo, mapapansin mo mamaya yan, medyo magtutubig. Ilagyan ko na rin yan ng paminta. Kamatis, haluin natin, tapos takpan. Patuyuin lang natin yan. Set aside na ako para sa aming mag-asawa kasi lalagyan ko na sili yan. Ayan. Diyan ko ilalagay yung sili para sa amin. Tapos yung isa naman, para sa mga anak namin. Suka na din para pambalanse ng lasa, tsaka para matagal di mapanis. Nalagay ko na rin dyan yung spring onion natin. Medyo paluto na to Shortcut ko na lang siya. Kaya kung mapapansin yung medyo tuyo-tuyo na, pwede mo nang ilagay ngayon yung pinirito mong talong. Nasa sayo na yan. Kung isasama mo ba o after na lang yan maluto, saka mo siya ilalagay. Pero mas prefer ko yung inihahalo siya para yung lasa niya manuot din dyan. Pwede na yan sa tingin ko. Plating na tayo habang hindi pa sila gising. Para mamaya, pag nagising sila, okay na lahat.